Ang next naman po natin pag-usapan, yan, steps in submission of outputs using Google Classroom. Ito yung madalas na katanungan ng mga estudyante kasi ito yung recommendation ko nga na ginagamit ng mga estudyante. Pero medyo hindi pa sila sila pa ganong kasanay sa paggamit ng Google Classroom. Ngayon, yun yung tuturo ko sa inyo. Okay. First, sabi niya, sign in your Google account. Enrolled. Alisin muna natin to. Okay. Sabi niya, enrolled in your Google Classroom. Siyempre, kailan naka-enroll si estudyante, okay, dun sa Google Classroom. Kasi kung hindi siya naka-enroll, hindi siya pwede magsagot doon. Okay, dalawa yung paraan ng pag-enroll. Una, using class code. Ikalawa, pwedeng i-invite ni teacher yung kanyang Gmail account. Kaya hindi pwedeng papalit-palit ng Gmail account si estudyante. Dapat isang Google account lang or Gmail account lang ang gagamitin niya. Kasi pagka dalawa, ang re-register mo doon, malilito si teacher kung sino talaga yung estudyante niya doon. Diba, nagkamali si estudyante doon sa isang task, tapos gusto niya pa magsagot, gumamit siya ibang account, illegal po yon. Dapat isa lang talaga. Okay. Number 2, go to classroom by a click on the 9 dots. Tapos number 3, click on your classroom. Then number 4, submit your outputs by a click on classwork. Ang objective natin, mapasok natin sa Google Classroom yung classwork. Yan. Ngayon, nakahanda naman na yung ating naka-sign in na si Seri. Ang naka-sign in ngayon ay si Seri Student Malakas. Ayan. At ang kanyang Gmail address. Yan. Yan. Ngayon, pansinin natin kung gamit nyo ay cellphone, ganito rin yung itsura niya. Letter Z. Kung letter R yung simula ng pangalan nyo, letter R. Tapos, katabi ng letter na yon, which is the account. Ngayon, paano nga pala papasok dito? Dapat, naka-google.com ka. Okay? Wala ka sa Facebook, kundi ang tinype mo dun sa browser mo is google.com. Siyempre, nasa Google Chrome ka. Kapag nasa google.com ka na, automatic may makikita ka dito. Kung hindi ka pa naka-sign in, mag-sign in ka muna. Ngayon, pag naka-sign in ka na, ito na itsura kahit cellphone. Pagka-click po dito, meron tayong makikitang 9 dots na katabi. Click natin yon. Yan, kahit sa cellphone, 9 dots din yan. Ang tawag diyan Google Apps. Ngayon, ang piliin natin under Google Apps, maraming option. Please click natin Classroom. Okay. Pag sa cellphone po, hahanapin mo pag nasa classroom ka na. Halimbawa, ayun na yung classroom natin. Hanapin mo yung mga classroom mo. Yan. Siyempre, gagawin mo. Ganun ang paraan sa ano. Mas magaling ang mga estudyante kaysa sa akin sa cellphone. Kasi ang gamit ko PC. Ngayon, halimbawa, papasok na si Seri sa kanyang klase dito sa Moonstone. Yan. Yan. Now, ito yung makikita niyang atmosphere or environment. Kaya ang gagawin niya, i-click niya yon objective natin na classwork. Yan. Under classwork, nandito na yung mga tasks na gagawin niya. Una, meron na ditong student profile, pre-test, activity task 1 hanggang task 5. Yan, task 5 yan. Para sa first week. Yan. Ang deadline ay Monday. Monday po ang binigay na deadline ni sir. Pero pwede pang i-adjust kung hindi pa rin makatapos. Kasi anyway, medyo nagkakabisa pa. Hindi pa tayo masyadong sanay sa new normal. Kaya bibigyan natin ng pagkakataon. Parang sa second week, bigyan ko pa rin ng pagkakataon na makapagpasa. Hanggang sa masanay po sila kung paano magpapasa. Okay, now, mapansin natin, we have the task 1, pre-test, so on and so forth. Sabi niya, okay, punta tayo sa step 4 quizzes, click on the task you want to answer. Tapos number 2, fill up the necessary fields. Okay, your answer must be final since you could not repeat the quiz again. Nung una, merong estudyante, sinendan ko ng link, nakapasok siya sa classwork. Ang diferensya, nagsagot lang siya, 3-9 niya lang. Kala niya siguro pwede pang ulitin. Hindi na po pwede. Isang beses ka lang pwedeng
mag-answer. Kaya ma-avoid dito yung pag-cheat. Hindi tayo pwede mag-cheat dito kasi bawat ipapasok natin dito is final. Kaya mag-aaral muna kayo bago kayo mag-test. Yan. Tapos, number 3, click submit and immediately your score will be revealed. If solution is required, go to the next step. Mamaya tayo dun sa next step. Mag-aral tayo kung paano mag-quiz using Google Classwork or Google Classroom. Click mo yung pre-test, halimbawa, okay, sa loob ng pre-test, makakita ka ng blank quiz. Ayan. Pagka-click sa blank quiz, automatic lalabas yung blank quiz. Ayan. Ang gagawin ng estudyante, ipuput niya daw yung email ad niya. Ayan. Tapos, yung option niya, 1, 2, 3, 4, 5, ito rin yung makikita natin sa module. Ang sasagutin, since na meron naman na diyang options, ang tanong na lang, which of the following is the process of finding factors of the mathematical expression 2d squared minus 8d. Mapansin nyo, yung number 1, nandun na may option. Common monomial factor, letter B, so on and so forth. Di mag-a-answer na si student nito. Pagkatapos nito, halimbawa natapos niya ng answeran, click yung submit. Pagka-submit nun, automatic check ka na ni Google Classroom at alam niya na kung ano yung grade. Ayan, ganun kabilis. Kaya maganda pagka halimbawa Google Classroom ang gamit. Hindi naman siguro tayo magko-consume na napakahabang data. Basta mag-aaral muna kayo bago nyo pasukin yung Google Classroom. Ilang minuto nyo lang sasagutan yung mga quizzes doon. Yan, hindi kayo uubos na napakarami na data. Basta ang ipapaload nyo lang kung halimbawa data ang gagamitin natin ay yung pwede sa Google Classroom. Gusto ko nga pag-usapan minsan kung ano yung pwede. No? Kasi ang daming load, merong kanya-kanya kasing load na pwedeng applicable para doon. Kaya ang piliin nyo yung pwedeng Google sa Google. Google Chrome, pwedeng mag Google Classroom, pwede mag Google Drive. At the same time, pwede makapanood ng video sa YouTube. Ayun. Kasi mostly yung mga tinuturo ko nasa YouTube. Okay? Close na natin to. Di, marunong na tayong mag-quiz sa Google Classroom. Kaya ulitin natin, punta ka lang sa classwork, tapos click mo yung quizzes, for example, pre-test, click mo yung blank quiz, pwede ka na magsagot doon at isubmit mo yung sagot mo. Next, papaano naman kung halimbawa may mga solutions na nire-require? Halimbawa katulad nito, task 1. Okay? We have solution for task 1. Yan. Kasi additional points para sa inyo. Kasi sa task 1, okay, pag bino natin yung task 1, this is just a quiz. Yan. Eh ngayon, pag nire-require ko na kung gusto nyo madagdagan yung grade nyo, submit for what we call solutions. Yan. Kasi ganun din to, quiz din to. Ngayon, pupunta ka dun sa solution for task 1. Yan. Paano mag-submit? Sabi niya, click on the task that requires solutions, pictures, screenshots. Ayan. Siyempre, alam niyo naman na kung paano mag-screenshot o mag-picture. Halimbawa yung papel, picturean nyo lang. Pagka-picture nyo, isend nyo na dito sa solution for task. For task 1. Sabi, below the task window, click the view assignment. Ayan. Mamaya natin click ha. Click add or create, then click file. Click upload, then click browse. Browse your screenshot or picture on your PC or CP. Number 5, click OK, open. Then it will automatically uploaded. Number 6, click mark as done. Yan, subukan natin, gawin natin, no, hands-on. Click natin yung task. Ito, no, nandito tayo sa task. Okay, solution for task 1. Click view assignment. Okay, from view assignment, makita natin meron tayo ng nakalagay, no. Halimbawa, wala pa nakalagay, di unsubmit ko. Halimbawa, nagkamali ka, pwede mo rin i-unsubmit yan. Pwede baguhin. No? Ayan. Then, ang gagawin mo, click mo lang yung add or create. Sabi niya, add or create. Kasi may nasubmit na kaya in-unsubmit ko. Okay. Pero kung yun na talaga, yung file na nasa iyo, na yun sasubmit mo, okay na yun. Then, click on add or create. Tapos, makita nyo, meron ditong click file. Yung file mo, merong parang figure na parang attach sa cellphone. Kaya, parang yun din yun, nag-attach ka lang ng file. Click mo yon.
Tapos, kung cellphone ang gamit mo, hanapin mo na kung saan naka-screenshot. Kung nandun sa camera, o kaya kung wala ka pa nakikita, di-click mo yung upload. Yan. Tapos kung sa computer, either computer or CP, parehas naman yung makikita nyo doon. Recent, upload, my drive steered, ayan. Click mo lang yung browse. Okay, pagka-click sa browse, ayan, halimbawa, ito yung mga outputs ko. Okay? Pwede kong sabay-sabay yan. Sabay-sabay. Okay? Nai-open. Kasi naka-screenshot ko na eh. Nung in-screenshot ko, hanapin ko lang yung files, then click open, automatic, mag-upload na yan doon sa Google Classroom. Yan. Tapos nandyan na, kung ilan man yung pictures na nilagay mo dyan, nandyan na yan sa iisang folder. Okay. Pakisigurado lang na kapag mag-upload kayo ng screenshots or pictures, dapat nakikita yung pangalan niya para walang kalituhan. Ganun lang kadali. Tapos kapag halimbawa, nasigurado mo na screenshots na o napasok mo na yung screenshots mo or picture, okay? Lagay mo turn in. Ayan, importante yung turn in kasi para malaman ko na talagang nakapagpasa ka na. Yan, turn in. Ibig sabihin, kahit maraming pictures kang ilalagay, pwede, posible. Yan. Paperless tayo, hindi tayo mahihirapan. Ngayon, ganun lang kasimple ang paggamit ng Google Classroom. Ganun lang kasimple. Salamat. Kung nagustuhan nyo itong video na to, bahala kayo kung gusto nyo i-like at